I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative, but I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian hindi pa uuwiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Babalik po. Kahit sinasabi nilang may lifetime pension po, ayaw ko pong umasa doon kasi mas maganda pa rin na sabayan ko po yun. Kung magkatotoo man yun, better po. Filipino caregiver Jimmy Pacheco na naging bihag ng Hamas, nakauwi na sa Pilipinas. Pacheco, desidido pa rin bumalik ng Israel sa kabila ng mapait na sinapit. Bagyong Kabayan naging low pressure area na lamang. Magpapile kami at hindi pa namin masabi kung sa isang papel na lang o magkahiwalay. Manibela, pinag-aaralang maghain ng petition for temporary restraining order laban sa PUV modernization program sa Supreme Court. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Pauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit bago umalis ng Japan, hinarap muna niya ang mga mamamahayag at sinagot ang iba't ibang issue kabilang ang issue sa panawagan na paalisin na ng Pilipinas ang Chinese ambassador. Iniulat din ng Pangulo ang naging bunga ng kanyang pakikipagpulong sa mga negosyante sa Japan sa sidelines ng ASEAN-Japan Summit. Mula sa Tokyo, Japan, ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa panawagan ng ilang senador na iparicall ang Chinese ambassador? Yes, Monica, walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang iparecall o pauwiin si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Ito ang naging posisyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng panawagan ng ilang senador na iparecall na ang Chinese envoy bilang protesta sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging maingat ang bansa sa mga gagawing hakbang nito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayunman, aminado ang Pangulo na kanyang ikinainis ang pahayag ng Chinese envoy hinggil sa umano'y walang nalalabag ang Beijing sa mga insidente ng harassment sa Bao de Masinloc at Ayungin Shoal. Kung siguro ako personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gusto ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative, but I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pinakamabuting paraan pa din ay mapag-usapan ng isyung ito sa mapayapang paraan. Of course, I wish that we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, walang kinalaman ng tensyon sa West Philippine Sea kaya minamadali ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Nagkasunduan niya sila ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na agad isapinal na ang pag-uusap sa RAA dahil may malaking pakinabang ito sa dalawang bansa. I think both the Prime Minister and I agree ASAP that it is as soon as possible, yesterday if not sooner. Ang RAA ay isang kasunduan na nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad.
Kinumpirma naman ng Pangulo na posibleng lagdaan na niya ang 2024 proposed budget sa Miyerkules. Walang nakikitang problema ang Pangulo sa pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds sa civilian agencies, kabilang na ang inahawakan Department of Education ni Vice President Sara Duterte. That was actually the initiative of the Vice President. I'm talking about the confidential funds and to not insist that they have such a confidential fund. So I think, as far as I'm concerned, it is a settled issue. Iniulat naman ni PBBM ang naging bunga ng kanyang pakikipag-usap sa Japanese investors. Aabot sa 14 billion pesos ang nakuhang pangakong pamumuhunan ng Pangulo na magbubunga naman ng trabaho para sa mga Pilipino. 9 companies, but to the value of 14 billion pesos. But some of these are extensions of already existing contracts. Mag-expand lang sila ng operation nila. But the more important part is 200+ thousand new jobs. Monica, ngayong gabi na nga ang dating ni Pangulong Marcos dyan sa Pilipinas mula dito sa Tokyo. At inaasahan natin na magbibigay pa ng detalye si Pangulong Marcos ukol dun sa mga naganap na pagpupulong dito sa ASEAN-Japan Commemorative Summit at maging sa mga sideline meetings na kanyang dinaluhan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Tokyo, Japan. Wala na sa Ayungin Shoal ang nasa 40 Chinese maritime militia vessels na namataan 2 linggo na ang nakalilipas. Itinanggi rin ng National Security Council na naka-invasion mode na sa Ayungin Shoal ang China. Ito ang balita ni Joan Nano. Siguro ang masasabi natin yung sinabi ni Ray Powell is more of a hyperbole, no? Okay. Or as an exaggeration of what is happening there. Exaggeration. Ganito inilarawan ng National Security Council ang inilabas na impormasyon ni retired Colonel Ray Powell ng US Air Force na umano'y naka-invasion mode na ang Chinese vessel sa Ayungin Shoal. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bagamat totoong marami talagang barko ng China sa lugar noong mga nagdaang linggo, sa ngayon ay wala ng Chinese militia vessel sa lugar. Ang tanging naiwan na lamang anya dito ay isang barko ng Chinese Coast Guard. We've gotten used to this swarming, but continuous yung ating monitoring. We send out patrols every now and then. At yung atin pong mga tropa sa Ayungin Shoal, tumutulong din na paalisin itong mga Chinese maritime militia. Samantala, naniniwala si Malaya na malaki ang magiging kapakinabangan ng Pilipinas lalo na sa security at disaster response ng Reciprocal Access Agreement sa Japan. Kampante rin sila na magkakaroon ng mas maayos na resolusyon ng sigalot sa South China Sea batay sa resulta ng katatapos na ASEAN-Japan Commemorative Summit. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na nakapaloob sa 2024 national budget ang pondo upang maigting na mabantayan ng West Philippine Sea. Ayon sa liderato ng Kamara, sa Miyerkules, December 20, nakatakdang lagdaan upang maging isang ganap na batas ang pabansang pondo para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. And the President has recommended as much as possible to minimize CIFC, the civilian departments or agencies, and other focus where it's best suited to some of the security issues, defense, Coast Guard, activities. Nagbigay ng garantiya si House Speaker Martin Romualdez na pinaglaanan ng pondo ng pamahalaan ang pagbabantay sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Sa gitna ito ng mga hamong kinakaharap ng bansa dahil sa patuloy na agresyon ng China. Nakapaloob ito sa 5.768 trillion peso national budget para sa 2024. Ang Philippine Coast Guard o PCG may mas mataas na pondo para sa taong 2024. Hindi rin inaasahan ng House Speaker na may i-veto na anumang probisyon sa proposed budget si President Bongbong Marcos Jr.
Kabilang narito ang pag-aalis ng alokasyon ng confidential funds sa ilang civilian agencies. We're not anticipating any. Sumusunod lang naman kami sa mga parameters. And we've been working closely naman with the OT and all the departments. Helping si Pangulo with the deletion of confidential funds from civilian agencies. I think so because both houses agreed upon it. In fact, the heads of the departments agreed to it naman. They voluntarily do it. Bunsod ng kontrobersya sa confidential funds, hindi na hiniling pa ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaroon ng confidential funds sa kanyang tanggapan at Department of Education para sa susunod na taon. Samantala, inihayag din ni Speaker Romualdez na sa Miyerkules, December 20, nakatakda ng lagdaan ni PBBM ang 2024 proposed national budget upang maging isang ganap na batas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuloy ng Manibela ngayong araw ang kanilang tigil pasada. 2 linggo plano nilang isagawa ang transport strike. Pinag-aaralan na rin ng grupo na dumulog sa Supreme Court upang ipatigil ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ang balita ni JP Nunez. Magpapile kami at hindi pa namin masabi kung sa isang papel na lang o magkahiwalay. Plano ng idulog sa Supreme Court ng Manibela ang usapin sa PUV Modernization Program. Ayon kay Mar Valbuena, kung talagang hindi sila pakikinggan ng pamahalaan sa kanilang mga hinihiling, mapipilitan na silang maghain ng petisyon for temporary restraining order sa December 31 deadline para sa franchise consolidation. Tinatayang nasa libo-libong mga tsuper umano ang mawawalan ng kabuhayan oras na mapaso ang provisional authority ng mga tradisyonal na jeep simula sa Enero 2024. Bukod sa pagpapalawig ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate, nais din nilang ibalik na lang ang 5 taong bisa nito. Bawiin ng Pangulo yung kanyang pronouncement na yung pag-expire sa aming mga prangkisa at sa aming mga provisional authority, ma-extend po ito. Kung ayaw nyo na sa konsolidasyon, tinatapos nyo na, welcome po sa amin ito. Nakahanda naman anila ang Department of Transportation sakaling humingi ng TRO ang Manibela sa SC. Karapatan nila yan, no? Tingnan natin, hintayin namin yung kanilang gagawing move. Samantala sa programa ng Manibela kanina na bahagi ng kanilang unang araw na transport strike, dinala ng Manibela ang 3 unit ng mga rehabilitated jeepney. Para sa mga tsuper ng jeep, mas maayos naman ang mga rehabilitated na jeepney kaysa sa mga modern jeep o minibus dahil mas matibay anila ang mga materyales na ginagamit dito. Ayon pa sa mga tsuper, mas mura ang magagasto sa rehabilitated jeepney na wala pang 1 milyong piso kumpara sa modern jeep na aabot ng higit sa 2 milyong piso. Dapat ang sa atin sana, kung ano yung kinagisnan natin o iconic o traditional natin, dapat ganun din dapat ang ipapalit sa atin. Kung sakali sana i-required nila na engine na lang ang papalitan, mas pabor sa amin yun. Yun yung abot kaya ng mga individual na operator. Isang maganda po ma-rehab po ang mga jeep. Patutulungan po ang kapwa nating Pilipino. Marami po tayong magagaling na mga latero para maging maayos po at matibay ang ating mga jeep. Ayon sa DOTR, kakaunti na lang ang mga tradisyonal na jeep na hindi pa nakakapag-consolidate. Kaya hindi sila nangangamba sakaling mapaso ang mga prangkisa ng mga ito. Ayon pa kay Secretary Bautista, mayroon namang ibang mga mode of transportation na pwedeng masakyan ang mga commuter. Sa tingin ko ay sapat naman yung mga vehicles na nag-ooperate dito sa lalong-lalo na sa Metro Manila. Ayon sa Manibela, hanggang December 29 ay patuloy silang magsasagawa ng mga pagkilos at tigil pasada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi gaanong naging perwisyo sa seguridad ang simulan ng transport strike ng grupong Manibela ngayong araw. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, wala silang naitalang anumang untoward incident sa buong bansa kaugnay sa protesta.
Tuloy-tuloy rin ang pagde-deploy nila ng mobility assets bilang tulong sa mga commuter na maapektuhan ng tigil pasada. Tumaasa nga po tayo sa kabuuan po ng kanilang protest rally po ay wala naman po tayong may encounter po na any major problems at yun po yung pinagpapasalamat natin sa kanila dahil sumunod po sila sa naging usapan natin na magiging mapayapa naman po yung gagawin po nilang protesta. Nakaalerto na ang mga paliparan at pantalan sa bansa sa inaasahang bulto ng mga pasahero ngayong long holiday. Maging ang ilang tollway sa Southern Luzon, nagdagdag na rin ang mga tauhan upang matiyak ang maayos sa pagbiyahe ng mga motorista. Ito ang balita ni Bernardadi. Naka-heightened alert na ang mga paliparang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ito ay paghahanda sa inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa susunod na 2 linggo. Ang Office of the Transportation Security at Philippine National Police Aviation Security Group magde-deploy naman ng mga tauhan sa areas of concern sa mga airport upang matiyak ang maayos na passenger flow. Mayroon ring malasakit help desk sa mga arrival at departure areas upang magbigay ng assistance sa mga pasahero. Nasa 2,700 personnel naman ang idineploy ng Philippine Coast Guard sa 15 PCG districts sa bansa. Kaninang umaga, mayroong tinatayang 200 pasahero ang stranded sa Manila North Harbor Port dahil sa bagyong Kabayan. Naghihintay pa rin ng go signal ang mga barkong patungo ng Cebu, Butuan, Tagbilaran at Cagayan upang makapaglayag. Magdaragdag naman ang mga tauhan ng Metro Pacific Tollways Corporation sa mga tollway. Ito'y bilang anticipation o paghahanda sa inaasahang bulto ng sasakyan sa long holiday. Ayon sa MPTC, iniiwasan nilang magkaroon ng pag-iipon o mahabang pila ng mga sasakyan sa toll plazas. Naisaan nilang matiyak na magiging maayos ang biyahe ng publiko na uuwi sa kanilang pamilya sa probinsya. Ang MPTC ang nangangasiwa sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex at Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Bernardadi's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling pinaigting ng Land Transportation Office ngayong holiday season ang kampanya laban sa mga taxi driver na namimili ng pasahero. Ayon sa LTO, maglalagay sila ng mga tauhan sa mall at iba pang lugar mula sa kanilang law enforcement service upang ipatupad ang Oplan Pasaway. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, karaniwang tumataas ang bilang ng nagrereklamo kaugnay sa mga taxi driver na tumatangging magsakay o kaya ay nangongontrata ng biyahe tuwing holiday season. Hinihikayat din ng LTO ang publiko na ilista ang mga plate number at pangalan ng taxi na tatanggi o mangongontrata ng pasahero. Posibleng tumaas ang presyo ng diesel ngayong linggo, batay sa pagtaya ng oil industry players. 10 centavos ang tinatayang madaragdag sa kada litro ng diesel. Samantala, may bawas namang 95 centavos sa kerosene. Wala namang inaasahang paggalaw sa halaga ng gasolina. Humina na si Bagyong Kabayan at ngayon ay isa na lamang low pressure area. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magpapaulan pa ba itong LPA na ito? Kami Monica at sa mga kasambahay, meron pa rin tayong maranasan mga pag-ulan dahil dito sa weather system na si dating Kabayan, ngayon low pressure area na lamang, lalo na sa may malaking bahagi ng Mindanao. Kaninang alas 4 ng hapon, ito po ay namataan ng pag-asa dyan sa may vicinity ng Bukidnon at ayon sa pag-asa, patuloy pa rin po itong magdadala ng mga pag-ulan sa lugar na yan. At by ngayong gabi, ito ay lalabas ng area ng Sulusi. Pero maaari pa rin itong magkaroon ng tinatawag natin intensification o maaari itong muling lumakas kapag ito po ay nasa area ng Sulusi bago mag-cross o dumaan sa may area po ng Palawan. Kanina nga alas 9:30 ng umaga ito ay nag-landfall dito sa may area ng Davao Oriental at ito nga ay humina hanggang sa naging isang low pressure area na lamang. Pero kahit LPA ito ngayon ay posible pa rin po nga makaranas ng mga pag-ulan dyan po sa may area po
ng Mindanao, Visayas at yung area pa rin po ng ng Mimaropa at Bicol Region kasama po ang Quezon at Aurora. Yan po ay kombinasyong epekto. Tinatawag natin na shear line o yung itong ulap na ito nakikita natin dahil ito sa pagsalubong ng hanging malamig na ito yung amihan at itong weather system na low pressure area na sa ngayon. Ayon din sa Pag-asa, posible pa rin bukas aabangan natin kung ito nga ay magkakaroon ng intensification itong weather system na si dating bagyong Kabayan. Monica. Ray, yung mga pag-ulan-ulan ba na nararanasan natin dito sa Metro Manila, no, ay may epekto dyan itong dating bagyong si Kabayan? Monica, mostly nung ating na-experience sa Metro Manila at the rest of yung Central and Northern Luzon, ito ay dahil sa epekto ng amihan. Dahil medyo lumalakas ngayon yung amihan natin, kaya nga malaking bahagi ng Northern at Central Seaboard ng Luzon ay meron ngayong gale warning ang Pag-asa. So delikado po na pumulao dyan yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Yung epekto nitong low pressure area, mostly dito sa may southern part ng Visayas, at malaking bahagi ng Mindanao, Monica, gaya na nakikita natin, yung mga pula na yan, ibig sabihin niya malalakas yung mga pag-ulan, yan ay dala nitong low pressure area, Monica. Oo, actually medyo nabanggit mo na, Ray, kasi marami sa ating mga kababayan yung pauwi sa kanilang mga probinsya. Ano yung mga lugar o mga area na may gale warning o ano yung gale warning na itinaas ngayon? Yes, halos buong eastern seaboard ng Luzon. So yung mga nasa Bicol area at tatawid tayo ng area ng dyan sa may Visayas, yan ay depende sa Coast Guard kung papalayagin yung mga nasa lugar na yan dahil wala namang wind signal na nakataas sa mga lugar na yan. Pero depende yan sa mga kawani ng PCG, dyan sa mga port natin kung papalautin yan. Yung namang buong seaboard ng Northern Luzon at ng Central Luzon, yan nakataas din ang gale warning natin dyan, Monica. Delikado na pumulaot, lalo na yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Huling tanong na lang, Ray, no, patapos na ang ating taon. Ito na ba ang huli na ating weather system na aasahan for this year? So far, wala tayong nakikita within the next 4 days na panibagong mabubuo na sama ng panahon after nitong weather system na si dating Kabayan. No? Titingnan lang natin kung mag-intensify talaga siya at paglabas ng PR by Wednesday. Pero tinignan natin yung mga models ng iba't ibang mga Met Agency ay wala tayong nakikita pa so far itong susunod na week. Hindi lang natin masabi kung meron pang hahabol sa mga huling linggo ng December, Monica. Sige, Ray. Maraming salamat. Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Samantala, stranded pa rin ngayon sa iba't ibang pantalan sa Eastern Visayas ang mahigit 800 at 50 mga pasahero dahil sa pag-ulan na idinulot ng bagyong Kabayan. Nagkansela na rin ang biyahe ang mga barko na biyaheng Cebu ngayong araw. Ito ang balita ni Cyrix Rimanes live. Cyrix, kumusta ang sitwasyon ng ating mga kababayan na na-stranded sa mga pantalan? At ngayong LPA na lamang itong si Kabayan, papayagan na ba ang mga barko na maglayag? Monica, ang ilan sa mga pasaherong na stranded nga dito sa Eastern Visayas, sa iba't ibang ports dito sa Eastern Visayas, ay ang iba nagsialisa na naghanap ng mga hotels, ng mga Airbnbs na pwede nilang mapagtuluyan pansamantala, habang ang iba naman ay nakaantabay lang sa mga ports sakali ngang bumalik na ang biyahe ngayong bumaba na nga or humupa na nga sa low pressure area itong bagyo na ito. Sa ngayon, Monica, medyo marami-rami ang nakastay ngayon sa mga ports, at ayon nga sa Philippine Coast Guard Eastern Visayas, as of 12 PM kanina, umabot na sa 857 ang mga naantalang pasahero sa mga pantalan sa Region 8, bunsod ng nakataas na storm signal sa rehiyon. Karamihan sa kanila ay nasa Liloan Port sa Southern Leyte na mga pauwisan ng Mindanao. Maliban sa mga pasahero, kapansin-pansin din ang pagdagsa ng mga sasakyang gaya ng mga truck. In anticipation, sir, sa weather disturbance. So yung yung district mismo, sir, ang paglabas ng may mga upon consolidation sa mga information, especially galing Pag-asa, sir, nag-issue kaagad, sir, o nag-implement kaagad yung Coast Guard District Eastern Visayas, sir, ng heightened alert status, sir, sa buong region, saka lahat ng units, sir,
And then yung ano sir, yung mga deployable response groups saka mga search and rescue team natin sir is inactivate na natin sir for possible deployment. Monica, pinagbabawal pa rin ng Philippine Coast Guard ang pagpapalaot ng anumang klase ng sasakyang pandagat upang maiwasan nga ang anumang insidente sa laot dahil sa masamang panahon dulot ng bagyo. Nananatili namang kanselado at ipinagbabawal pa rin ang pagpapalaot ng anumang sasakyang pandagat dito sa Eastern Visayas, partikular na sa Leyte, Southern Leyte, Eastern at Western Samar dahil sa nakataas na storm signal o storm warning signal number 1. Kanina pa ito, Monica, ngayong nakababa na nga sa low pressure area. Samantala, kansilado pa rin ang biyahe ng mga barkong may biyaheng Cebu to Cagayan de Oro, Cebu to Maasin, Cebu to Osamis, Iligan at Cebu to Dumaguete o Dapitan. Kabilang sa mga stranded pa, Monica, simula pa kahapon ay ang nasa 4 na po mga estudyante na nasa Ubay, Bohol na pauwi sana dito sa Southern Leyte. Sa ngayon, nananuluyan ang mga ito sa Holy Child Academy kung saan may mga food packs o relief goods na pinamimigay ang lokal na pamahalaan ng Ubay at binigyan na nga sila ng financial assistance para makauwi agad dito sa Southern Leyte. Sa ngayon, Monica, ang kalagayan ng panahon dito dito particular sa Eastern Visayas, sa Southern Leyte at Leyte Province, nakakaranas tayo ng light to moderate rainfalls. Sa ngayon, hindi pa naman malalakas ang pag-ulan, pero patuloy pa rin ang pagpapaalala sa mga kasambahin natin na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Cyrix Remanes, live na nag-uulat mula sa Tacloban, Leyte. Naka-pre-possession na ang mga gamit pang-rescue ng Northern Mindanao Coast Guard at Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa banta ng low pressure area. Inalerto na rin ang mga lokal na pamahalaan sa Region 10 sakaling may mga malalakas sa pag-ulan pa rin. Ito ang balita ni Weng Fernandez live. Weng, kumusta ang panahon dyan ngayon sa Cagayan de Oro sa mga oras na ito? Yes, Monica, maayong gabi. Sa mga oras na ito, Monica, hina na po, sobrang hina na ng ulan dito sa Cagayan de Oro City. At matapos nga ang isinagawang pre-disaster assessment kagabi, Monica, sa pamumuno ng Office of the Civil Defense, agad na nag-deploy ng mga tauhan ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang area sa syudad. Gayon din ang Coast Guard District Northern Mindanao, nakahanda ang kanilang mga personnel at kagamitan bilang precautionary measure at disaster response sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Monica, kabilang sa nasa signal number 1 ang Northern Mindanao, ngunit wala pa namang nararanasang malakas na pag-ulan. Gayunman, mahigit na minomonitor ang mga ilog, particular ang Taguluan River. Nagbigay na rin ng paalala ang UST Pag-asa sa pamamagitan ng Mindanao Pag-asa Regional Services Division na mag-ingat na ang mga nasa flood at landslide-prone areas na manatiling nakabantay sa mga weather update ng pamahalaan. Monica, nagbabala rin ang Coast Guard sa mga may-ari ng mga sasakyan pandagat hinggil sa no-sail policy na ipinatutupad ng PSG. Sa ngayon, Monica, gaya ng sinabi ko kanina, sobrang hina na ng ulan dito at mayroon ding ilang mga pasahero na na-stranded dito sa Port of Cagayan de Oro. Monica. Maraming salamat, Weng Fernandez, live mula sa Cagayan de Oro. Nagpapakawala ngayon ng tubig ang Angat at Ipo Dam. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 212.79 meters ang level ng Angat Dam. Nakataas ng 1.5 meters ang tatlong gates nito. Ang Ipo Dam naman ay nasa 100.74 meters ang level ng tubig at may dalawang gate na nakataas ng 1 metro. Ayon sa Pag-asa, nakararanas sa mga pag-ulan sa watershed ng dam, bunsod ng shear line at mga isolated thunderstorms. Ang normal high water level ng dam ay 212 meters. Una nang sinabi ng National Power Corporation na layon ng pagbabawas ng tubig sa dam ay para mapanatili ang katatagan nito.
Isang kotse ang bumangga sa motorcade SUV ni US President Joe Biden sa Wilmington, Delaware, linggo ng gabi. Palabas si President Biden sa campaign headquarters matapos kumain kasama ang mga miyembro ng kanyang re-election team nang mangyari ang aksidente. Ligtas naman ang Pangulo at First Lady Jill Biden. Matapos ito ay agad namang in-escort ng Secret Service agent si President Biden papasok ng kanyang kotse. Pinalibutan ng security officers ang silver sedan na nakabangga. Nakabalik naman na maayos sa kanilang tahanan sa Wilmington ang mag-asawang Biden matapos ang insidente. Nagkarga ng bagong Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa timog ng Moscow ang Russian rocket forces. Samantala, plano naman ng Russia na makapaglunsad ng mga ICBM sa taong 2024. Ito ang balita ni Ernie Briones. May kakayanang magdala ng multiple nuclear warheads sa iba't ibang target. Ito ang pinakabagong Yars Intercontinental Ballistic Missile o ICBM na kinarga ng Russia sa silo sa Kozelsk Base sa Kaluga Region, southwest ng Moscow, ayon sa Defense Ministry ng bansa. May habang 23 meters ang RS-24 o Yars na makakapagdala ng multiple independently targetable re-entry vehicles o MIRVs. Samantala, plano rin ng Russia na makapaglunsad ng 7 ICBM sa taong 2024 ayon sa Russia's Strategic Missile Forces. Kinakailangan lamang magbigay ng 24 hours notice ang Russia sa Estados Unidos at vice versa bago isagawa ang launches. Ang Russia ang may pinakamalaking arsenal ng nuclear weapon na sinundan ng US. Sinasabing kontrolado ng dalawang bansa ang 90% ng nuclear weapons sa buong mundo. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong 5,889 nuclear warheads ang Russia, habang ang US naman ay mayroong 5,244 ayon sa Federation of American Scientists. Sinasabing ang dalawang bansa ay mayroon ng nasa 1,670 strategic nuclear warheads na nakadeploy. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyang dinedevelop ni Dr. Abdoulaye Diabate ang isang innovative technique na maaaring lumipol sa malaria-transmitting mosquito species sa pamamagitan ng pag-alter ng kanilang genes. Ito ang dahilan kaya naman binigyang pugay ang doktor at nabigyan ng 2023 Falling Walls Prize para sa Science and Innovation Management. Ang malaria ang leading cause of death sa Burkina Faso kung saan halos lahat ng 22 million population ng bansa ay at risk sa sakit ayon sa World Health Organization o WHO. Ayon sa datos ng WHO noong 2021, nasa 19,000 sa Burkina Faso ang namatay dahil sa malaria. Kaya naman ang kontribusyon ng doktor sa advanced work sa genetic solution sa malaria ay nagbibigay ng pag-asa upang makontrol ang patuloy na pagkalat ng nakamamatay na sakit. Arestado ang isang driver sa California, USA matapos makumpiska ang dala nitong jalapeno paste na may nakatagong methamphetamine at cocaine. Tinatayang mahigit $10 million o mahigit 582 million pesos ang street value ng mga nakumpiskang narcotics. Ito ang balita ni Justine Masakayan. Natuklasan ng mga opisyal ng US Customs and Border Protection o CBP sa Otay Mesa Cargo Facility sa San Diego, California, USA ang mahigit $10 milyong na halaga ng mga narcotics na nakatago sa isang shipment ng jalapeno paste noong araw ng Miyerkules, December 13. Isang 28 taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang commercial tractor trailer ang hinarang ng CBP dahil sa mga kargamento nitong jalapeno paste. Inilagay sa karagdagang pagsusuri ang driver ng isang valid border crossing card holder kasama ang tractor trailer at kargamento na dala nito. Sinuri naman ng CBP K9 unit sa pangalawang inspection area ang shipments at inalertuhan ang mga opisyal na suriin maigi ang trailer.
Natuklasan at nakuha ng mga opisyal ng CBP ang kabuuang 349 na kahina-hinalang pakete mula sa vats ng jalapeno paste. Matapos masuri ang mga pakete, napag-alamang ito'y methamphetamine na may timbang na 3,161.43 pounds o 1,434 kilograms at cocaine na may timbang na 522.50 pounds o 237 kilograms. Kinuha ng mga opisyal ng CBP ang narcotics at commercial tractor trailer, habang ang driver ay itinurn over sa Homeland Security Investigations para sa karagdagang investigasyon. Tinatayang $10,430,000 o mahigit sa 582 million pesos ang street value ng mga nakumpiskang narcotics. Ngayong taon, nakakumpiska na ang CBP ng higit sa 140,000 pounds o 63,503 kilograms ng methamphetamine at higit sa 1,000 pounds o 36,741 kilograms ng cocaine ayon sa federal data ng Estados Unidos. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos nasa 8,000 kaso ng COVID-19 ang naitala sa New Zealand sa nakalipas na 7 araw. 336 sa mga ito ang kinakailangan dalhin sa ospital, samantalang 27 naman ang naiulat na namatay. Sa pagdaan ng 5th wave ng COVID-19 sa New Zealand, dumaranas din ng kakulangan sa antiviral drug na Paxlovid ang bansa. Samantala, ayon naman sa Pharmac, nasa halos 20,000 courses ng Paxlovid ang dumating sa bansa noong Huwebes at pinapabilis na rin ang distribution ng mga ito. Sinusubukan din ng pamahalaan na makakuha pa ng sapat na supply ng Paxlovid para naman sa susunod na taon. Simula kahapon ay opisyal na binuksan ang Batang Pinoy at Philippine National Games para sa taong 2023. Libo-libong atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa ang magtatapatan at magtatagisan sa iba't ibang larangan ng palakasan. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Usapang sports at pampalakasan, hindi papahuli ang mga atletang Pilipino. Yolo Brothers, Heidelin Diaz, Yumera Felix Marshall, Alex Iyala, Gerald Mangliwan, Angel May Autumn at ang kasalukuyang PSC Commissioner Olivia Bongku. Ilan lamang sila sa mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan sa Pilipinas at naging tanyag dahil sa kanilang kakayanan at angking galing. Dahil sa kanilang impluwensya, libo-libong batang Pilipino ang ngayon naghahangad at nagsisimula ng magsikap at mag-ensayo upang mahubog at maging magaling na atleta na magtataas sa bandera ng Pilipinas sa hinaharap. Simula kahapon ay opisyal lang binuksan ang Batang Pinoy at Philippine National Games 2023. 14,000 young athletes para sa Batang Pinoy at 4,000 atleta naman para sa Philippine National Games ang magtatapatan at magpapamalas ng kanilang galing. To find the next athletes that can actually represent the country, we need more events to find more athletes. If you were a kid na walang events, puro practice training lang, it's best that we have our own events so they can actually showcase their skills. So I do promise that I will grow this event and add more sports so I can showcase, so kids can actually join also. Sa buong linggong ito mula December 17 hanggang December 22, 2023 ay 25 sports ang parehong lalaruin sa 2 palaro. Maaari naman itong maging daan para madiskubre ang mga susunod na atletang Pinoy na magsisilbing kinatawan ng bansa sa international level sa hinaharap. Dahil pawang mga estudyante ang mga kalahok na atleta, ibinahagi ng ilang teams ang kanilang karanasan kung papaano nila binalanse ang oras ng mga bata para makapaghanda at hindi mapabayaan ang kanilang pag-aaral.
since these are student athletes, so nag-aaral sila, so kailangan din natin i-manage yung time nila sa pag-aaral at the same time sa training. So we come up with a program na after-school program and of course the in-house program namin. So within the 60 days, na-manage namin yung programa na yon, and we think it's enough na preparation for the Batang Pinoy. Opo, actually, struggle po talaga kapag papasok po sila sa school, then may training sila. Ang pinaka-motivation po kasi rito is, ito na po yung ang makasali ka sa Batang Pinoy na to, nandito na yung mga best among the best. Kaya po, ang sabi namin sa kanila, pag nandito kayo, lahat ng matututunan nyo nandito na, wala kayong maitatapon dito. Ilang kilalang atleta naman ang dumalo sa opening ng Batang Pinoy at Philippine National Games kahapon. Kabilang dito ang Filipino Olympian boxer na si Yomer Marshall. Bukod sa disiplina, ibinahagi rin ito ang ilang mga katangian na dapat taglayin ng isang atleta. Lahat sinalihan ko yan. Ang dami kong karanasan. Minsan natalo, umuwi na luwaan, hindi ko nakuha yung gold, wala akong medal. Pero hindi po ako sumuko. Ganon din ako dati. Tulad nila, ganon din ako. Kaya ang may bibigay ko lang na payo sa ating mga kabataan na huwag silang sumuko. Ipagpatuloy nila ang kanilang mga pangarap na balang araw sila din yung mag-represent sa ating bansa. Sa pagbubukas ng Batang Pinoy at Philippine National Games, inihayag ni Senator Bongo ang suporta ng pamahalaan upang itaguyod ang sports sa bansa. Kabilang narito ang paglalaan ng karagdagang budget para sa Philippine Sports Commission. The Philippine National Games and Batang Pinoy aim to provide a platform for athletes across the nation, particularly young individuals in the countryside, to showcase their skills and compete at the national level. Aniya, tinitingnan na ring maisabatas ang Batang Pinoy at Philippine National Games upang regular na itong maisagawa sa bansa. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Dalawang aksidente na kinasasangkutan ng motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Sa Davao City, sugatan ng isang rider matapos mapagitnaan at maipit ng pickup at SUV. Sugatan din ang isa pang rider matapos namang sumalpok sa papalikong van sa Cainta, Rizal. Ito ang balita ni Leslie Witten. Nakaupo sa kalsada at iniinda ang pananakit ng paa nang datna ng UNTV News and Rescue Team ang rider na ito matapos na pagitnaan ng dalawang sasakyan sa Katitipan, Davao City. Nagtamo ng gasgas at pamamaga sa dalawang paa ang driver ng motorsiklo na si Joseph Nanoy Munya. Agad naman itong inassess at nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa biktima, naghihintay siyang umabante habang papaliko pakaliwa ang pick-up sa kanyang harapan nang bigla siyang nabundol ng SUV sa likuran kaya bumangga siya sa pick-up. Matapos malapatan ng pangunang lunas ay agad itong dinala sa Southern Philippines Medical Center. Binabaybay ng UNTV News and Rescue ang kahabaan ng Ortigas Extension Road sa Cainta, Rizal nang madaanan ng isang vehicular accident. Nagtamo ng sugat sa baba at gasgas sa paa at kamay ang lalaking motorcycle rider. Magkatuwang na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue at Barangay San Juan Community Quick Action Response Volunteers ang biktima. Ayon sa salaysay ng biktima, pauwi na siya galing overtime work nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga nakakita ng aksidente, hindi nagbigay ng jeep at ang FB van sa pagliko sa intersection ng Sierra Valley, habang ang motorcycle rider naman ay mabilis ang takbo at hindi na nakahinto o nakaiwas sa lumilikong FB van. Ang Barangay San Isidro Taytay Ambulance na ang nagdala sa biktima sa Taytay Emergency Hospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakauwi na sa bansa si Jimmy Pacheco, ang isa sa 2 Pilipinong nabihag ng militanteng grupong Hamas mula sa pinagtatrabahuhan nito sa Israel. Pero sa kabila ng masamang karanasan nito sa Israel, may plano pa rin si Jimmy na muling bumalik doon alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. Unang-una, masaya po ako na nandito na ako sa Pilipinas. Nakita ko na yung mga anak ko, pamilya ko, asawa ko. Saka parang panaginip lang to sa akin. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Israel, nayakap na ni Jimmy Pacheco ang kanyang 3 anak at kanyang asawa. Ang kanyang ina na si Aling Felicita, mangiyak-ngiyak nang muling masilayan at mayakap ang anak. Si Clarice, asawa ni Jimmy, hindi niya akalaing makakapiling pangmuli ang kaniyang asawa pagkatapos ng nangyaring pagkakabihag dito ng militanteng Hamas. Aniya, susulitin daw nila ang panahong makakapiling nila si Jimmy dito sa Pilipinas. Masaya po kami kasi finally nandito na po siya. Akala po kasi namin wala na pong pag-asa nun, pero thanks God po. Salamat po sa lahat ng mga nagdasal. Sa wakas mga kasama ko lang po siya ngayon sa school. Ikinwento rin ni Jimmy kung paanong walang awang pinatay ng mga militanteng Hamas ang kanyang alagang matanda noong October 7 nang pasukin na ang kanilang kibbutz. Sinabihan pa daw siya ng kanyang alaga na iligtas na ni Jimmy ang kanyang sarili, pero hindi pa rin ito iniwan ang alaga sa kabila ng panganib sa kanyang buhay. Sabi niya sa akin, ilak ko daw lahat ng mga pintuan, then i-secure ko daw yung buhay ko na kasi matanda naman na daw siya. Pero mas pinili ko pa rin nag-stay sa kanya hanggang sa huling hininga niya po. Then, yun, pinatay siya sa shelter na natutulog. Bandang alas 8, 8:30 na yun eh. Pinaputol siya ng 3 beses. Then, yung 2, tumama sa hita ko tsaka dito ko sa ano ko. Pero please lang, awa ng Diyos. Ayon kay Pacheco, sa kabila ng panganib na kanyang naranasan sa Israel, desidido pa rin siyang bumalik doon para makapagtrabaho alang-alang sa kinabukasan ng kanyang 3 anak kahit pa may ipinangako ng lifetime pension ang pamahalaan ng Israel sa kanya. Kasi ganun po naman dapat ang mga magulang. Tsaka ayaw ko pong maranasan nila yung paghihirap ko simula bata hanggang ngayon na naghihirap pa rin. Ayaw kong paranas po sa kanila kaya babalik po. Kahit sinasabi nilang may lifetime pension po, ayaw ko pong umasa doon kasi mas maganda pa rin na sapayan ko po yun. Kung magkatotoo man yun, better po. Ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration nauna nang nagpaabot ng tulong kay Jimmy at patuloy nila itong tutulungan sa pamamagitan ng pangkabuhayan. Ang pinoint out ni Pangulo nung nagpulong kami, yung pangmatagalang tulong, pangkabuhayan at empleyo para sa pamilya ni Jimmy. Si Mrs. Clarice Pacheco, tutulungan din po natin, and most of all, isa pang na-point out ni Pangulo, yung mga bata. Specifically, minention ni Clarice na gusto niyang magkaroon ng negosyo. Nag-agree naman si Jimmy na ang gusto niyo pwesto sa palengke. And so pupuntahan natin si Mayor Nelson Romilio na para kayo ay tulungan na makakuha niyan. Ang pamahalaan ng Israel, nauna nang sinabi na lifetime monthly pension ang maaaring makuha ni Jimmy. As a victim of terror, he's entitled of getting all the support like any other Israeli who is a victim of terror. And talking to Jimmy, I know that he already got also psychological support and assistance in Israel, and the Israeli government has been with him since the moment he was out of Gaza in the hospital. Ayon sa ambasador ng Israel sa Pilipinas, sa ngayon, nasa 129 pa ang bihag ng Hamas militant, kabilang na dito ang mga bata at matanda. Umaasa pa rin silang maililigtas pa nila ang mga natitirang mga bihag at ginagawa daw ang lahat ng kanilang magagawa para maisalba ang mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ngayong araw ang holiday salubong ng Overseas Workers Welfare Administration. Ito ay para sa mga Filipino overseas workers na dumarating dito sa bansa. Isa itong paraan ng pagkilala sa ating mga kababayang OFW sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya. Araw-araw itong isasagawa hanggang sa katapusan ng Desyembre, kung saan sinasalubong ng OWA at DMW, binibigyan din ng kaunting regalo ang mga OFW. Samantala, nasa 33 distressed OFW mula sa Riyadh, kasama ang 17 bata ang sinalubong sa NAIA ng DMW, OWA at DFA kanina. Binigyan ng 55,000 peso cash assistance ang mga ito, habang 60,000 pesos naman para sa mga may kasamang bata. Sasagutin naman ng DMW ang accommodation ng ibang distressed OFW na uuwi pa ng probinsya. Saya-saya po. Siyempre, nakikita ng mga pamilya namin, yung mga anak namin, at saka nakikita namin yung pamilya namin dito na kami sa Pilipinas po. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil po narito po kayo para magbigay ng regalo sa aming mga OFW. Lalong-lalo na po yung mga umuwi na walang pera. Magkasama na po yung pamilya nila. Maraming salamat po sa lahat sa ngayon po. Tumaas ang naitalang mga kaso ng cybercrime ngayong 2023 kumpara sa mga nakalipas na taon. Base sa inilabas na datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, karamihan sa mga insidente ay mga online scam, estafa at swindle. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Lalong pinapalakas ma'am yung ating cyber patrolling. Dahil alam po natin na na-monitor po, nag-report yung ating cybercrime group na may uptick po nung mga cyber-related crimes, lalong-lalo na po yung mga scam. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagtaas ng insidente ng cybercrime sa bansa ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Sa datos na inilabas ng ACG, umabot na sa 20,689 ang naihulat na mga insidente ng cybercrime ngayong 2023. 13,890 noong taong 2022, habang 7,708 naman noong 2021 at 5,735 naman noong taong 2020. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, aktibo ang mga scammer lalo na ngayong papalapit ang holiday season kung saan mayroong pera ang mga tao. Alam po natin na lipanan po ngayon yung mga advertisement, murang regalo, yung mga murang gadget, meron pa silang yung parang bundle offer, mga ganyan. So mag-ingat po tayo sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na piliin ang mga lehitimong online shop at iwasan ang payment first upang hindi maloko. Nating paalala ay bumili lamang po kayo doon sa mga registered and authorized mga online shopping shop na meron pong mga warranty yung inyong binibili at hindi po yung noon nyo lamang nakilala on Facebook dahil na-entice po kayo na mura po yung kanilang bilihin tapos ba ang requirements po ay full payment kaagad na hindi nyo kilala. Karamihan sa mga cybercrime na naitala ng ACG ay ang online scam, swindling, estafa, illegal access, identity theft at credit card fraud. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan pa ng Metro Manila Council ang mga hakbang na dapat gawin sa tumataas sa kaso ng COVID-19 sa ilang mga lugar sa National Capital Region. Sa ngayon, wala pang ipatutupad na mask mandate at anumang restrictions. Ngunit paalala ng Department of Health, tansyahin ang sarili at maging maingat sa pakikisalamuha lalo na ngayong holiday season. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa ngayon, wala pa ho tayong face mask mandate. So kung ano po yung existing policy which is wearing a face mask is voluntary, ayun naman po ang ating pinapatupad sa ngayon. Mananatiling voluntaryo ang pagsusuot ng face mask kahit ilang mga lugar na sa Metro Manila. Ang nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na linggo.
Isa rito ang Quezon City, na kamakailan lang ay itinaas na sa Red Status Alert ang COVID-19 Early Warning System. Matapos itong makapagtala ng 27 daily average cases mula December 4 to 7, na mataas ng 57.9% kumpara sa mga naitalang kaso sa nagdaang linggo. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, tuloy ang pagpupulong ng konseho para pag-usapan ang mga nararapat na hakbang upang mapigilan ang lalo pang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ang sinusundan talaga natin ay ang guidance po ng Department of Health. So tayo po patuloy makikipag-ugnayan sa DOH kung ano yung mga bagay o hakbang na kailangan gawin upang siguraduhin na hindi nga ako magtuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa Metro Manila. Una nang inihayag ng Department of Health na minimal lamang at walang dapat ikabahala ang publiko sa pagtaas ng COVID-19 cases. Ngunit kasabay nito ay ang pagpapaalala sa kahalagahan ng pagsusuot ng face mask, lalo na sa mga matatanda, buntis o madaling mahawaan ng sakit. Ayon sa DOH, wala pa silang nakikitang dahilan upang ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa bansa. Sa halip, binigyang diin ng kagawaran ang pagsasagawa ng self-risk assessment, lalo na ngayong holiday rush kung saan mas malaki ang tsansa ng paglabas sa bahay at pakikipagsalamuha sa ibang tao. I think what I will emphasize sa public is hindi vaccine ang solusyon. We learned the solution. It's minimum public health standards. Kung ikaw high risk, ay ba't ka pupunta sa risky behavior? Ba't ka pupunta sa ospital at walang mask, di ba? Hindi mo gagawin yan. Kung ano ang mga risks mo, yun ang bantayan mo. And each person, iba-iba ang kanyang risk. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namahagi ng tulong ang Supreme Court sa mga person deprived of liberty o PDL na dumalaw sa New Bilibid Prison o NBP Medium Security Compound kanina. Bukod sa pamimigay ng medical supplies at bigas, nakipagtagisan din sa larong basketball ang Team Judiciary Magis sa mga PDL. Ito ang balita ni Dante Amento. Napansin ko na tuwing may mga bumibisita, talagang nasisiyahan yung mga PDLs, kasi marami sa kanila hindi na binibisita ng kanilang mga kamag-anak eh. Matapos bisitahin ng Korte Suprema ang New Bilibid Prison o NBP noong Oktubre, bumalik kanina ang mga tauhan ng SC sa pangunguna ni Associate Justice Maidas Marquez para sa isang outreach program sa NBP Medium Security Compound. Ito ay bahagi na rin ng public services ng kanilang kuponang Judiciary Magis na naglalaro ngayon sa Liga ng Public Servants, ang UNTV Cup. Namahagi sila ng sports items tulad ng bola, sapatos at mga jersey, mga gamot at vitamins na makatutulong sa kalusugan ng mga bilanggo. Mayroon ding bigas, personal hygiene kits at iba pa para sa mga person deprived of liberty o PDL. Yung basketball team naman ng Supreme Court, talagang every year, every Christmas season, talagang gumagawa ng outreach program yon. So ngayon, minabuti natin dito natin gawin sa National Bilibid Prison. Bukod sa pamamahagi ng personal needs, nakipaglaro rin ang Judiciary Magis sa mga PDL sa pamamagitan ng exhibition game. Pinatunayan ng ating mga babayang person deprived of liberty o PDL mismo dito yan sa New Bilibid Prison o NBP na kaya nila makipagsabayan kahit sa mundo ng sport. Sa katunayan, ngayong araw ang kanilang kalaban ay sa pangunguna mismo ni Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez. Ayon kay Justice Marquez, nalaman ng Bucor na mayroon silang basketball team kaya minarapat na rin nilang magkaroon ng laro. More than sports, I think dapat mapakita na huwag silang mawala ng pag-asa na sa lalong madaling panahon lalaya din sila. Napaka-importante talaga sa kanila. Mas na tumataas ang moral nila. At alam naman natin na hindi naman sila habang buhay rito. Bukod sa pamimigay ng mga gamit at pakikipaglaro sa PDLs, tiniyak din ng SC na mayroon na silang ginagawang mga hakbang upang makalabas ng piitan ang mga mayroong mababa ang sentensya. Yung pagbababa ng bail, yung sa recognizance, yung mga hindi na kailangan magbayad ng bail, yung recognizance na lang na tinatawag. Yung ibig sabihin, merong isang respectable individual na mag-guarantee
na hindi tatakbo to, hindi mawawala to. Dagdag pa ng mga opisyal ng SC, mahalagang mabigyan din ang mga PDL ng pag-asa habang nasa ilalim ng correctional institution. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang winning streak ng Ombudsman Graftbusters at DENR Warriors sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Nananatili naman buhay ang kampanya ng AFP Cavaliers matapos makuha ang ikatlong panalo. Ito ang balita ni Bernard Darius. Nasungkit ng AFP Cavaliers ang napakahalagang panalo laban sa DFA Emissaries para manatiling buhay ang kanilang kampanya sa UNTV Cup Season 10. Pinagpaalam na sa liga ng AFP ang DFA sa exciting ball game na nagtapos sa final score na 98-74. Nanguna sa opensa ng Cavaliers si Edgar Castro Jr. na may 24 points, 5 rebounds at 4 na assist. Doon sa practice namin, palagi lang naman i-emphasize ni coach doong mga sistema na masusunod namin. So nakikita nyo naman yung personnel ng AFP Cavaliers, kulang-kulang. Doon, nag-a-adjust kami. Hopefully, next mga game, may panalo namin at makapasok doon sa second round. Dahil sa panalo, umakyat sa 3-2 win-loss record ang AFP habang nagpaalam na sa liga ang DFA Emissaries. Although kahit wala pang panalo yung DFA, hindi pa rin kami naging kumpiyansa, no? So pinagandaan pa rin namin sila, so respect namin sa kanila kasi bilog yung bola. So anytime, no, baka pwede silang pumutok. So katulad nga kanina, yung first tsaka second quarter namin struggle yung team sa defense. So nakakadikit sila. So kinausap ko na lang yung team na irespeto nila yung kalaban. No? So kaya yung third at tsaka fourth quarter, talagang gumanda na yung depensa nila. Actually, yung totoo niyan, hindi kami nakapag-practice before the game. Kasi halos lahat ng players busy na sa pamilya, sa opisina. So, hindi talaga kami nakapag-practice. Pero kahit yung ngayon nga talagang pinilit lang namin na kung sino po pwede na itabi muna yung mga personal na talaga pinilit namin na pumunta. So eto, kahit paano naman, nakapag naman kami, binigay naman namin yung best namin sa laro. Tinapos na ng Malacanang Team o PPMS Trailblazers ang winning streak ng Ombudsman Graftbusters. First quarter, abante ang Graftbusters ng 3 puntos, 16-19. Second quarter, nag-adjust sa defense ang Trailblazers para agawin na ang momentum at umabante na ng 4 points, 42-38. Third quarter na natili ang momentum ng OPPMS para iangat pa sa 6 na puntos ang kanilang kalamangan, 61-55. Last quarter, kumayod ng 14 points si Robert Jan Marie Paundo, kabilang ang 2 mula sa 3-point area para pahirapan ng makahabol pa ang Ombudsman sa game na nagtapos sa score na 91-84. Best player of the game si RJ Paundo na kumamada ng 28 points, 4 rebounds at 2 steals. Nung last game pa kami nape-pressure kasi once na matalo kami, bakasyon na talaga, next season na ulit kami makapaglaro. Kaya ngayon nanalo kami, sarap ng feeling. Dahil sa panalo, umakyat na sa ika-4 na pwesto ang Malacanang Team mula sa ika-6 na pwesto at nanatili ang chance na makapasok sa next round. Bali, sinabi ko lang doon sa mga players namin na extra effort lang, tapos sumunod lang doon sa sistema namin, mananalo kami. Ayun nga, sumunod sila lahat, nakinig sila lahat, yung effort na sobra 110% binigay nila.
nakuha namin yung panalo. Malaking tulong yung paghahanda namin kasi pinagplanuhan talaga namin lahat. Simula doon kay Ladja, kay Ignacio, lahat ng player nila talagang pinag-aralan namin kung paano namin sila makukontain. Hindi naman namin sila mai-stop pero mabawasan lang yung pasa, mabawasan lang yung shoot. Ang laking bagay na. Pinakain naman ang unang pagkatalo ng Department of Agriculture Food Masters ang DNR Warriors sa kanilang mainit na sagupaan. First quarter, pumutok sa opensa ng Foodmaster si Julius Kasaysayan na by 11 points para pangunahan ng good start ng DA 22-20. Ilang beses nag-deadlock sa tindi ng laban, subalit nanatiling abante ng isang puntos ang DA and up second quarter, 40-39. Third quarter, dikdikan pa rin ang laban at palitan lang ng kalamangan. Kumayod ng 12 points si EJ De Guzman para sa DA na tinapos ang third kanto, labang pa rin ng isang puntos ang Foodmasters 61-60. Rumatsyada ng 17-0 run ang DA after 4.5 minutes sa last quarter. Dinumina ng DA ang DNR sa rebounds, assist at steals sa last 10 minutes, forcing DNR to commit 6 turnovers. Kaya naman lumobo na ang kalamangan ng DA hanggang sa maubos ang oras, 90-73. Panalo ang Foodmasters. Best player of the game si Elian De Guzman na tumikada ng 32 points. Kasama dyan ng 13 points sa fourth kanto, 5 boards at 3 steals. Sobrang saya na bunga lahat ng namin, mga pinaghirapan namin sa practice. And yun na-execute namin yung game plan namin. Sarap sa pakiramdam, lalo na last game namin this 2023. Preparation namin for second round. Dahil sa panalo, nakuha na ng DA ang top spot sa Group B habang nalaglag sa second place ang DNR. From Monday, Wednesday, sa Saturday, mostly po yung defensive scheme lang ginawa namin. Yung mga rotation namin sa double scheme namin, lalo kay Rivera. So, mahaba-habang preparasyon. So alam naman namin through video, nakita namin paano sila umatake. So ginawa lang namin, kina-counter lang din namin. When ka sa opensa, walang problema sa amin eh. Talagang kung tatakbo kami, transition offense namin, okay na okay kami. Siguro it boils down to preparation namin, hindi kami masyado nakapag-prepare, and then yung the other team is well coached sila, and then talagang nag-prepare sila for us. So I congratulate DA for doing a great job against us. Surprised din kami. But sabi ko lang naman sa mga players, just one loss, and kailangan namin bumawi next game. Bernard Daddy, CWN-TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong gabi. Maraming salamat po sa pagtutok kina at Joy Dungo, Kato Igarashi, Alpha Tavas, Dance Show, CJ Gorgonia at Robespieri Gonzales. Maraming salamat po muli at magkita-kita tayo muli bukas. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang 1:4-7 na nagsasabi, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.